Lahat magsabi ng praise the Lord. Let us open our Bible and read Jeremiah chapter 6, verse 16. Praise the Lord. Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Ito yung ating bantayan, ingatan, na hindi tayo maging katulad sa mga tao na sumagot dito na we will not walk therein. Ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest of your souls. So, gusto ng ating Panginoon Diyos na ipaalam sa lahat ng mga tao na hanapin ninyo yung old paths. Ano ba yung old paths? Yung pamaraan ng Diyos na hinayag niya dito sa banal na salita. Hindi ho nagbabago. Kaya nga sinabi dyan, Jesus Christ is the same yesterday. What is yesterday? The past. Today, the present, and tomorrow, future. He is the same. So itong old paths na ito yung mga past na hinayag ng Diyos. Saan ba? Ano bang mga bagay na past na hinayag ng Diyos? Kahit yung mga nangyari sa langit, hinayag ng Diyos yan. Na nagkaroon doon ng rebellion, nagkaroon doon ng war, nagkaroon doon ng pagbagsak ng mga anghel. Ano pa yung mga past na hinayag ng Diyos? Pati yung pag-create niya ng universe. Hindi natin alam yun na. Pero hinayag niya yan. Paano niya nilalang yung human? Hinayag niya yan. Paano nangyari yung first na tao na rapture? Di dumaan ng kamatayan. And that was Enoch. Hinayag niya yan. Ang Bible na sulat, yung 5 books na sinulat ni Moses included Genesis. Nireveal ng Diyos yung past. Hindi pa ipinanganak si Moses. Tapos nireveal din ng Diyos kahit pa man ang future. Yung mga prophecies dito. Kaya sa buhay natin, as is talaga. Kung ano yung turo ng Diyos. Kung ano yung nababasa natin sa Bible na merong war and rebellion doon sa langit. Testimonies yan ng Diyos. Huwag nating gawin yan laban sa Diyos. Kung may nangyari na division doon sa langit between loyal to God and rebellious to God or rebellion against God, huwag nating yan gawin dito sa ating relasyon sa ating buhay na Diyos. Kasi ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin. Pag ginaya natin yung ginawa nila, rebellion, disobedience, walang kaibahan. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung ano yung hinayag ng Diyos sa langit, dito sa lupa ng mga pangyayari, tandaan natin yan. Huwag natin yang baguhin. Alam mo, itong modern Christianity ngayon sa sanglibutang ito. Ito na yung mga tao na ito na ayaw nang lumakad sa old paths. Ayaw nang lumakad sa mga hinayag ng Diyos na kanyang mga tuntunin sa mga una pa. Nagkaroon ngayon ng tinatawag na modernity ang Christianity. Bakit? Marami ng mga tao ngayon na Christian kuno,
pero nai-stumble na sila sa pamamaraan ng Diyos na talagang yan ang pamamaraan ng Diyos. Nung una pang panahon, nai-stumble na sila. Na-offend na sila. Tingnan mo sagot dito, we will not walk therein. The refusal of walking in the ways of God, in the paths of God, in the righteousness of God, in the holiness of God. Ang sagot nila, we will not walk therein. Warning ito sa buong mundo, kahit sa atin ngayon. Kailangan, kung tayo man ay naibalik dyan sa old path na yan, o old paths na yan ng Diyos, huwag na tayong umalis dyan. Kahit bansagan man tayo ng mga tao, old passion kayo. Kahit bansagan man tayo sa buong mundong ito na kayo, nanatili pa rin kayo ng karaan, dapat lang. Kasi iyan ang pinapalakad ng Diyos sa mga tao na makapasok sa kanyang kaharian. Amen? Praise the Lord. Tingnan mo anong nangyayari ngayon, basahin natin. Natupad talaga ito. Jeremiah 18:15. Praise the Lord. Because my people hath forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in paths in a way not cast up. Yan. Stumbled na sila. Saan sila na-stumbled? From the ancient paths. Imagine that. Ayaw na nilang lumakad sa old paths. Kung ano yung holiness and righteousness ng Diyos doon sa langit. At nung hinayag niya ito dito sa lupa, the same righteousness, the same holiness which He has in heaven, the same pinababa niya dito sa mundo. Katulad ni Enoch. Enoch walked with God, meaning to say there was no disagreement of Enoch. Walang disagreement. So obedient si Enoch. Anong revelation ng Diyos sa kanya? Sumunod lang siya. Sunod lang siya. Masyado lang short yung testimony sa life ni Enoch. Pero pag sinabi dyan, Enoch walked with God and he was not found and God took him. Tayo na lang ang mag-ano niyan, mag-elaborate, tayo na lang ang mag-understand. Enoch, there was no disagreement sa buhay niya with God. He always agree with God. Meaning to say, obedient siya sa Diyos. Hanggang dumating kay Moses, Moses was known as preacher of righteousness. Noah. Noah was preacher of righteousness. Naligtas pati ang kanyang pamilya because God conversed him. God gave him instructions what to do. And Moses, as what the Bible says, he obeyed all what God commanded him. Kaya, ligtas sila. The obedience of the living God from heaven hanggang dito sa lupa. Nireveal ng Diyos yan. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay ng tao. And the disobedience of anyone, angel or human, nireveal ng Diyos yan. That was the destruction of their lives from Adam and Eve, from Lucifer and the 1/3 of angels. Kaya, huwag nating baguhin ang pamamaraan ng Diyos sa pasimula sa langit dito sa lupa ngayon hanggang magpakailan paman. Praise the Lord. Let us not change it nor alter it. Neither sabihin natin, sumula na ko anak. No, you cannot say so. You cannot do such way or else mawawala ka na sa katuwiran ng Diyos or else mawawala ka na sa daan ng Diyos. Imagine na Istanbul sila. Because my people had forgotten me. They have forgotten what He revealed doon sa nangyari sa langit. They forgotten me. Anong nireveal niya?
from Genesis hanggang kung ano man yung nireveal ng Diyos. Lahat ng mga aral dyan, dami nating makukunan dyan na aral. Kinalimutan nila yan. They have burned incense to vanity. At itong vanity na ito, one of these are idols. Doon na sila nag-burn ng incense sa mga idols. Vanity. Vanity means useless. Vanity means void. Vanity means they are not true God and living God, but they are dead gods. Doon na sila nag-burn ng incense. They have caused them to stumble in their ways from the ancient paths. Wala na. Offended na sila sa way ng, tingnan mo yung mga tao. Pag makinig sila ng Word of God, makita mo, energize sila. Pastor, na-enlighten ako. Pastor, na-bless ako. Pastor, nagkaroon ako ng enlightenment. Pero pag pasunurin mo dito sa kabanalan, sa old paths, Pastor, sorry. Pag inimbita mo na yan, busy na ako. Yung pala, ang naisaisip, ayaw nilang lumakad sa old paths. Pastor, sorry, marami akong schedule. I cannot attend your invitation. Wala na, puro na lang reason. Yung pala, they are being offended sa daan ng Diyos sa mga dating daan. Praise the Lord. Sa old paths na yan. Offended sila to walk sa daan na yan. Offended sila in a way not cast up. Ano yung not cast up? Yung lubak-lubak. Ito kasing daan ng ating sa Old Testament, turny, mahirap. Ito, meron pa lubak-lubak. Ayaw nila yon. Gusto nila yung plain, gusto nila yung wide, gusto nila yung cemented, yung maghatid sa impyerno. Ang ibig sabihin, ayaw nilang magtiis sa laman para pigilan ang pagpulpil ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Gusto nila pasundin. Tapos yung kaluluwa na gustong mag-avoid sa kasalanan, hindi nila yun pinapakinggan. Yan ang nangyayari ngayon sa mundong ito. Kahit mga old religions, mga nauna pang mga religions, tanungin nyo yung mga buhay pa kung meron pa. Totoo talaga yan. No? Nung una, ang mga babae nila, bawal mag-makeup, bawal magkukurantong, bawal magpantalon, mahaba ang mga damit. Ngayon, ano nang nangyari sa mga modern Christians ngayon? Botas-botas na ang mga pantalon, nag-short pants na, nagmi-mini skirt na, lahat ng party ng muka, mayroong mga aritis, may mga butas, dinagdagan pa ng mga tato. Tapos, yan lang, hindi. Yung ganong klaseng image ng mga tao, babae man lalaki, almost 100% marunong sila maglasing, mag-inom ng alak. Marunong sila mag-vape. Marunong sila mag-UC. Marunong sila magpunta ng casino. Marunong sila sa video okay. Marunong sila sa diskohan. Yan yung image na makikita mo ngayon. And yet, they are proclaiming as Christians. Paglatagan mo sila ng doctrine of holiness and righteousness which God hath made in the old days, offended sila. Ma-offend ba? Muuntol. Di na maminaw, di na mo simba, wala na. Tama talaga yung sinabi, we will not walk therein. Kaya mag-careful tayo na hindi tayo mahawaan dito sa mundo. Be not conformed to this world. Baka iilan sa inyo dito, baka kini-question nyo na rin yung doctrine of holiness, doctrine of simplicity, doctrine of modesty, doctrine of away from vices, away from worldly pleasure. Baka kini-question nyo na ito. Huwag nyong questionin yan. That is how God made His holiness and righteousness in heaven as well in earth, in the old days, in the ancient time, and this must be carried on until now and onward.
Praise the Lord. Kaya ang sabi ng Diyos dito, gusto niyong malaman ang aking ways, ang aking doctrine, tanungin niyo yung mga matatanda. Basahin natin yan. Deuteronomy 32, verse 7. Praise the Lord. Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask thy father, and he will show thee, thy elders, and they will tell thee. Yes. Alalahanin ninyo ang mga araw ng mga nakalipas o yung mga datihan na matagal na. I-consider niyo yung mga taon sa maraming henerasyon. Tanungin nyo sa inyong ama, ipapakita nila sa inyo. Ang mga elders, sasabihin nila sa inyo. Ano ang sasabihin nila? The old days. The many years, past generations. Yan. Hindi yan pwede. Ay ngayon, ano nang nangyayari ngayon? Karamihan preachers ngayon hindi na nagpo-focus sa holiness. Nagpo-focus na sa prosperity sa material. More than walking in holiness. Mas nagkahari yung prosperity gospel kaysa sa kabanalan. Nagkahari yung prosperity sa material kaysa away from sinful life. Focus na lang doon sa prosperity sa material. Pastor, may nakikita ako doon ng mga Christians. Ayaw nilang, hindi sila nagsusuot ng mga short pants, ng mga pantalon ng mga babae, mahaba ang buhok, wala silang mga makeup. Sabihin ng pastor, hindi tumitingin ang Diyos sa labas, tumitingin sa puso. You may wear you want what you want. Kahit mag-ano kayo dyan, no problem yan. Magsaya kayo sa buhay ninyo. Tingnan mo. Doon sila nakapokus lagi sa prosperity. Material over spiritual. Mas higit yung material prosperity kaysa spiritual prosperity. Ano ba yung spiritual prosperity? That in the first place, you live in holiness and in righteousness. You departed from worldliness, worldly lust. You departed from all manner of ungodliness and worldliness. Wala na ngayon, mix na eh. Pagpasok mo sa simbahan, wala na. Ang mga tao, they don't care what vices they have. They don't care what kind of dress code they have. They don't care about the old path. Ayaw na nila yan. Basta importante, nag-prosper sila sa material, doon nakapokus, wala na sa spiritual. Naalaala nyo yung isang rich man na naghingi ng pabor doon sa langit. Ginamit lang si Abraham, Father Abraham. Meron pa akong mga kapatid na nabubuhay pa. Hindi nila alam ang katotohanan, hindi nila alam ang tamang daan. Ayoko na makarating sila dito sa kinararaunan ko. Anong sabi ng Diyos? Magpadala pa ba siya ng mga modern preacher? Magpapadala pa ba siya ng mga preachers na mga bago? Hindi. Ang ipapadala niya yung paring dati, yung mga karaan pa rin, basahin natin yan. Luke 16:29. Praise the Lord. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. Yes, the same. Naalala niyo si Pastor Samuel Gabre? Pag magbigay yun ng Word of God, minsan pumapasok sa kanya yung spirit of prophet of Elijah. Minsan pumapasok sa kanya yung spirit of Moses. Minsan pumapasok sa kanya yung spirit of Paul. So these are the prophets, the servants of God, whom He used in the old days. The same preaching, the same teaching, the same practice na dapat ipagpatuloy. Praise the Lord.
O anong kaibahan ng mga simbahan ngayon? Saan ka makakakita ng simbahan sa noong unang panahon? Na itong stage para ng disco. Magdi-dim light sila. Hindi man ma-appreciate yung colored ng mga ilaw kung hindi yan i-dim light. Pag dim light, dancing light, nandun na. Tapos start na yung gitik ng gitara. Start na yung drum. Start na yung mga performers dito ng mga singers. Pinasok na ng atmosphere ng makamundo na invade ang simbahan. Nagcamouflage ang dyablo. Kasi modern daw. Nag-innovate na daw ang Christianity. Kalimutan na natin yung old paths. Kalimutan na natin yung old ways. Pero sa Bible nagsabi, seek for that. Find for that. Walk therein. Praise the Lord. Yan, ang gusto ng ating kaya mga anak ng Diyos, mag-ingat kayo, mag-expose dyan sa labas ng mga tinatawag na mga Christian nga, pero refusing to walk sa old paths. Ay, sister, bakit nanonood ka ng sine? Wala mang pinagbawal sa amin doon sa pastor namin. Ano ka? Hayaan ka lang manood ng sine? Ilang percent ang nudity dyan? Ilang percent ang violence dyan? Ilang percent ang kissing scene dyan? Ilang percent ang mga immorality dyan? Gusto ng pastor ninyo na makontaminate kayo doon? Gusto ng pastor ninyo na mag-enjoy lang kayo dyan sa lust of the eyes? Wala yan. Tsaka hindi nila abot sa kaalaman nila na hindi pala pwede yun. The Bible says, kung namulat ka na sa katotohanan, dapat blind ka na sa kasalanan. And what are those sins that could invade anyone? From the lust of the eyes. Kaya ang producer ng movies ngayon, kaya hindi nahihinto yung adultery, fornication, drunkenness, kasi ang film industry, siging produce ng ganun na klaseng uri na atmosphere, sceneries, stories, lahat-lahat. So ang mga tao, para bang illegal ito kasi pinintulot ng government, pinalabas, accepted ito kasi ang nanonood, mga Christians, pagtapos ng simba doon na manonood, okay lang ito. Yung pala, salungat sa old paths. Salungat yan sa kabanalan ng Diyos. Magpunta ka ng ibang mga churches, pare-pareho lahat yung kanilang mga doctrine. Walang pinagbabawal. Kaya ang bukang bibig ng mga tao, ayaw namin dyan, so please, maraming bawal dyan. O tama, sinabi dito, we will not walk therein. Matira ang matibay. Kailangan tayo magpakatatag. Not quantity or counts, but quality. Praise the Lord. Napaka-importante yan. Kaya kailangan talaga tayo mag-search the scripture. What is the so-called scriptures? That is the secret written testimonies of God in the Bible. Ito ang scriptures. Mag-search tayo. Lahat nandito na-reveal ng Diyos, ang holiness and righteousness ng Diyos. Dito tayo makipag-conform. Ayaw ng Diyos doon sa labas sa mga tao na ayaw ng old paths. Ayaw ng old teachings ng Diyos. Ayaw nila. Gusto nila, manghanap sila ng preacher na hindi na strict dyan sa Bible. Gusto nila yung mag-multiply yung membro nila na walang rebuke. Gusto nila na wala talagang restriction. Okay lang, free will. Para magdami yung mga membro. Tapos kahit ang atmosphere ng simbahan para ng disco, okay yan. Kasi rumarami yung young people natin. Rumarami yung mga worshiper ng mga young people.
Pero hindi nila alam yung mga performers dyan. Pagtapos simba, doon na yan mag-standby sa labas, magpintuhan na lang yan doon. Para na lang silang mga hard performers para lang na mag-perform sa simbahan. But deep inside sa buhay nila, wala. Lalot na yung mga members, pati ang pastor. Hindi na nagsasalita in behalf of the Holy Spirit, the righteousness and the holiness of God. Nag-aaral ng Bible School, Theological School, kung anong tinuro doon, yun din ang tinuro. Para na lang one of the courses ang pastor ngayon. Magturo sila ng kanilang natapos, kung saan sila natapos, sa School of Theology. Yun din ang ituro nila. Hindi yung guided by the Holy Spirit. Para ka lang nagkuha ng kolehiyo na maging teacher ka. Pagtapos mag-graduate ka, pasa ka ng board exam, magpunta ka sa school, magturo ka. Parang ganun na lang nangyayari. No. This ought not. Dapat kung ano yung hinayag ng Diyos sa Holy Scripture, yun ang anuhin natin. Lagi nating i-remember, lagi nating tandaan na grabe yung strictness ng Diyos dito. Grabe yung restrictions ng Diyos sa kanyang mga people. Kaya nga tinawag silang peculiar people, holy nation, a royal priesthood. Praise the Lord. Ganon din dapat ang mga anak ng Diyos. If you believe the God of Israel, whom first He called for the kingdom of God, as they are being called by God, holy nation, royal priesthood, a peculiar people among whom you shine in this perverse and crooked generation. So if maniwala ka sa Diyos nila na nag-save sa kanila, there must be the same brand and the same atmosphere, the same, we could say, quality. Praise the Lord. Oh, pareha. Kaya dito lang yan sa Scripture. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? Basahin natin. John 5:39. Praise the Lord. Search the Scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Yan. I-search ninyo ang Scriptures. From Genesis to Revelation. Kasi sila yung magte-testify sa akin, Pastor, I would like to correct you. Old Testament, Jesus Christ never yet existed. So dapat kung testify of me about Jesus, dyan ka lang sa New Testament. No. The Old Testament, they are writing about Jesus Christ. Praise the Lord. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi pa pinanganak sa flesh si Jesus Christ for our Redeemer and Savior. They are already writing about Him because He is the God, the same God in the Old Testament, the same God in the New Testament. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya, search the Scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Ang Scripture nagsulat dyan about God. Anong nangyari doon? Anong karakter ng Diyos doon? Ano ang judgment ng Diyos doon? Suriin mo yan. Nung dito na sa lupa, kung ano yung revelation ng Diyos sa kanyang mga servants, kung ano yung dealing ng Diyos, yung ating inawit kanina, faith of our fathers, yung mga faithful dyan, suriin natin, bakit sila naligtas, bakit sila na-rapture, bakit sila sinamahan ng Diyos, bakit sila ipinakilala ng Diyos sa buong mundo na kasama ang Diyos sa kanila. Search the Scriptures. Hanggang dito sa New Testament, kung ano yung pag-resist ni Jesus sa mga tukso ng diablo, sundin natin lahat yan. Kung paano naging faithful si Jesus unto death, sundin natin lahat yan. Amen? Praise the Lord. Dito lahat. Kaya nung si Lord Jesus Christ, kinokontradict na ng mga Pharisees. Itong mga Pharisees, ang bukang bibig nila, Moses. Moses. Moses.
Para bagang pinapakilala nila sa mundo that they are the keeper of the law which Moses brought or teach or taught. Tapos ina-against nila si Lord Jesus Christ. Di nila alam Moses wrote about Him. Basahin natin yan. John 5:46 and 47. Praise the Lord. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? Tingnan mo, kung naniwala kayo kay Moses, dapat maniwala kayo sa akin. Kasi sumulat siya about me. Kung hindi kayo maniwala sa kanyang mga sinulat, paano nyo paniwalaan ang aking mga salita? Hindi pwede na mag-contradict yung Old and New Testament. Hindi pwede yan. Isa lang author niyan, ang Diyos lang, ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Siya lang ang author niyan. Wala nang iba. Kaya sa buhay natin, dito talaga, tutok talaga. Huwag kang tumingin sa mga modernity ng Christianity ngayon na nag-adapt na sila ng new way. Hindi na yung old way, hindi na yung old paths. New way na maluag. New way na makamundo. New way na impluensyado ng deception ng diablo. Huwag talaga tayong magpa-deceive sa sanglibutang ito. Kayo mga young people, kahit hindi kayo masyadong marami dito kasi wala tayong mga dito, yung nakaka-ignite ng inyong worldly desires. Kasi hindi nga natin yan ini-entertain dito. Remain kayo na mamuhayng banal. Doon kayo mag-focus sa kabanalan at sa katuwiran ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At gagamitin kayo ng Diyos. Saan man kayo magpunta sa sanglibutang ito. Huwag kayong behind naman ang holy place, behind naman kami dito. Ang ibang mga Christian, ang ibang mga churches, nag-adapt naman sila ng new way, nag-adapt naman sila ng new way of Christianity, new way of practice of manner of worship, manner of service. Iniba naman nila. Karaan manggihapon ng holy place. Wala tayong magawa dyan. We ought to obey God rather than us. Praise the Lord. Seek and find for the old paths, for the good way is nandyan. Para yan sa inyong kabutihan. Para yan sa inyong kaligtasan. So dito tayo, sa Scripture, huwag tayong mawala dito. Huwag tayong madala sa modernity, huwag tayong madala sa innovation ng mundo, huwag tayong madala sa carnality, huwag tayong madala sa worldliness. Huwag. Dito pa rin tayo sa Scripture nakatutok at i-adapt natin yung buhay natin ayon sa Holy Scripture. Basahin natin. Acts 17:11. Praise the Lord. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the Scriptures daily whether those things were so. Hindi na sila nagsisiparate sa Scripture daily. Doon na sila lagi. Doon. Minsan may mga nakarating dito sa holy place. Tapos biglang nag-backslide. Matagal nang di nakasimba. Na-invite ngayon sa ibang mga churches, ibang mga denominations. Nakailan na silang churches na pinasukan. Tapos nabalik sila, nag-usap kami, salamat pastor na nakita kita sa live. Akala ko wala ng holy place. Akala ko wala ng kumusta ka na? Iba pa rin, sabi niya. Dami ko nang nasubukan. Ang interpretation nila sa Bible, material. Ang interpretation nila sa Bible, carnal. Very shallow. Hindi mo talaga madama yung deep meaning. Ganun. Kaya napaka-importante sa buhay natin na
huwag tayo maging kasama doon sa mga tao na pinapalakad sa old paths at ang sagot nila, we will not walk therein. Kasi mas pinili nila yung modernity ng Christianity na carnal na, worldly na, daan na doon sa malapad, hindi na doon sa masigpit na daan. So, sino susundin? Sino ang sisters natin? Lagi dito sa Bible. Tingnan mo si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. During their training, they never drank strong drink. Hindi talaga sila kumain ng strong drink. Praise the Lord. Hindi. Until sa New Testament, lumabas pa rin yan. Galatians 19 to 21, drunkenness, impyerno ka, ang bagsak mo. Carried pa rin lahat yan. Pastor, bakit si Lord Jesus Christ, He was accused as disobedient of practicing Sabbath day? Di ba yan yung allegation nila kay Jesus sa Sabbath day? Dahil nagpapalakad siya ng mga tao, nagpapabuhat siya ng... Even Jesus Christ Himself broke the law of the Sabbath. Kasi kung basahin mo yung law of Sabbath, bawal magbuhat yan. Bawal mag-alsa kung ano-ano. Eh samantalang si Jesus Christ nagpapabuhat. Walk, take up your bed. Kaya lahat ng mga accusation kay Jesus sa Kanya, Jesus is breaker of the law of Sabbath. Yan yung number one talaga nila. Kasi death penalty yan eh. Basahin mo yung Old Testament, death penalty yan. So, kung ano yung nirevise ni Jesus Christ sa New Testament, sumama tayo kay Jesus. Praise the Lord. Kaya, alam mo yung mga anak ng Diyos dito, doon mo na makita. Minsan nabasa ko dito kay Paul, during Sabbath day, no? They went somewhere. They traveled, whatever. The Sabbath day, sa New Testament, ang gathering nila, after Jesus Christ was resurrected in the first day of the week, doon na natin sila nakikita, nagagather. But that is not big issue. Every day could be a Sabbath day. Every day could be a worship day. Amen? Praise the Lord. So, sundin natin. Lahat basahin natin dito sa Hebrews 6:12. Praise the Lord. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Yes. From Genesis to Revelation, sundin natin yung mga nagpakita ng faith and obedience and patience, naka-inherit sila sa mga promises of God. Kaya, saan man tayo dalhin ng ating Panginoong Diyos, masalumuha man natin ang mga modern Christianity, huwag kang magpadala. Baka kami mag-convince sa iyo, oy, pabilin mo magkaraan. Magpabilin mo diya sa daan nga pamaagi. Look at the Christians nowadays. Tingnan mo, mga Christians ngayon. Kompleto na yan. Borloloy, magbabae, kung anong damit. Wala nang modesty, wala nang holiness. Ang mga lalaki, wala na ring wala nang holiness. Christian sila. Kita mo yung mga performers doon. Dami ko na napasok doon sa Malaysia. Kasi pag magpunta ako ng Malaysia, I used to preach in different churches. Hindi ko lang i-mention. Same lang. Pareho na ang practice nila, uniform na. Tapos pagkita mo doon sa performer doon, paborito nila, itim talaga, alam niya, suotin nila talaga, yung mga performers. Paborito talaga nila na magkaroon ng dim light sa loob ng simbahan, tapos dancing light. Tapos meron pang pausok effect. Pausok effect. Kung ano yung concert ng Kiss, Scorpions, Bread, yung aking naabutan noon, yung mga rakista noon, ganun.
Kung anong kiliti ng gitara, ganun din. Ultimo mag-pray, may mga background silang ginagamit na akala mo nandoon ka na sa stadium na may concert. Tapos ang mga Christians ngayon, more on itong tinatawag na emotional na masyado. Hilig pag ganunin ng pastor, gaganon din sila. Pag ganon na, tapos meron na nag-aabang doon na mag-catch. So, emotional naman. Puro na emotional. The church must be a place of prayer, a place of concentration, and a place of the Word of God. Yan ang dapat dito. Kaso, 2 hours luksuhan, sayawan, 2 hours yan. Sigawan, palakasan ng mga tugtog, 2 hours. Ang Word of God, bunti na lang masyado. Wala na. Tapos ang mga tao doon pumupunta for na lang, entertainment na lang. Para nang naging sayawan na yung simbahan. Ay, ang saya natin, ang saya. Wala na, emotional na masyado. Nawala na yung sacredness. Kaya manatili tayo sa old paths na yan. Praise the Lord. Bahala na, kantsawan tayo dyan sa karamihan na yan. Bahala na. Basta tayo manatili sa pinapalakad ng Diyos sa buhay po natin. Pinalibutan na tayo ng mga witnesses. Basa Hebrews 12:1. Praise the Lord. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Yes. Ganun. Pinalibutan tayo. Habang pinapalibutan tayo, marami nakatingin sa atin. Sila naman, puro criticize, puro mga kung ano-ano dyan. Tapos, ang karamihan ng simbahan ngayon, adapt na ng new way of worship, new way of doctrine, bago na lahat. Meron pa nga akong nakausap na pastor mismo. Pastor Chit, alam mo yung system ng ninyo, worship, yan yung hinahanap ng mga matatanda na membro namin. Yung old paths, yung old ways. Bakit? Binago nyo pala. Hindi naman namin pwedeng nanatili kami. Bakit? Wala na kaming membro na yung people. Tapos unti-unti nang namamatay yung mga old people namin na gusto ng old ways. Yung mga young people namin, pumunta na sa mga churches na mayroong mga performers. So ano ginawa ninyo? Pinalik talaga namin yung yung modern. Anong nangyari sa mga old people ninyo? Kaya nga malungkot sila. O di rumami yung young people namin. O ano ba ang purpose ng simbahan? Ano ba ang purpose ng simbahan? Punuin natin ito ng mga tao whose ways are worldly, whose ways are makamundo. No. Yung mga makamundo sa labas, dalhin dito sa loob para i-transform. Praise the Lord. Hindi pwede na ang makamundo i-transform yung simbahan. Tapos mag-conform ka doon galing sa labas. Tingnan mo yung bishop na nakausap ko dyan. Dumating sa Pilipinas ang grupo nila way back, parang 18th centuries pa, tagal na. Dami nilang simbahan sa Pilipinas. Alos sa isang syudad siguro, sabihin mo, may mga 10, 20. Isang syudad lang ha, 20 ka mga churches. Minsan may magtanong sa akin, Pastor, meron kayong simbahan sa Panakan, meron kayong simbahan sa Turil. Isa lang simbahan namin sa Davao. Ha? Isa lang? Bakit daw wala? Hindi daw katulad sa ibang mga churches na
halos kada barangay. Ilang barangay dito. Bakit? Kasi kaunti lang. Praise the Lord. Ang makasustain, kaunti lang. Old pots kasi. So sabi sa akin ng pastor, binalik namin pastor kasi nagtalunan yung mga young people namin sa iba ng simbahan, doon na sila ma-enjoy. So binalik namin yung gusto nila. Hindi pala ang church mag-transform sa mga worldly, kundi ang church, mag-adapt na ng modernity, bago na, hindi na yung karaan na pamaraan. Kaya sa buhay natin, let's maintain the old paths. Praise the Lord. I-maintain natin yan. Basahin natin Jeremiah 7:23. Praise the Lord. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Yes, so anong ways na kinukuman ng Diyos sa atin? Old ways, old paths. Praise the Lord. Tsaka yung way na maraming na-offend na mga Christians, ayaw na nila ito, na ganitong pamamaraan. Ayaw na nila ng matinik, ayaw na nila ng rugged, ayaw na nila ng masikip na daan. Gusto nila maluwag na. Gusto ko yung simbahan, pastor, na kahit ilang ilagay kong ariti sa mukha ko, walang bawal. Gusto ko yung simbahan, pastor, na kahit anong suotin ko magsimbahan, walang bawal. Gusto ko yung simbahan, pastor, na kahit punuin ko pa ng, balutin ko pa ng tato itong katawan ko, walang rebuke. Gusto ko, pastor, yung ganun. Yun. So, tumadami na ngayon ang modern way of Christianity, which is God didn't commanded. Ito na yung mga tao na ayaw lumakad sa old paths. Hindi naman tayo pwede na hihigit ka pa sa Diyos. Basahin natin, may sinabi si Jesus dito, John 13:17. Praise the Lord. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Ano yun? Basa. Verse 13 hanggang 16. Praise the Lord. Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Yan. Ano ang demonstration ni Jesus Christ na ginawa niya sa mga disciples niya? Na sinabi niya na hindi kayo higit sa akin. Kung ano yung ginawa ko, gawin nyo rin yan. Kung alam nyo lang ito at gagawin nyo, happy are ye, sabi ni Jesus. Anong ginawa niya? Di ba nung natapat siya kay Peter, sabi nga ni Peter, Lord, wag mo akong hugasan. Sabi naman ni Jesus, okay, sige, hindi kita hugasan, pero wala kang part sa akin. Ay Lord, kasali mo na lang yung lahat, pati ulo ko lahat. Sabi ni Jesus, he that is sanctified the entire. This is just a matter of demonstration. You need sanctification. From what? From worldliness. From ungodliness. From worldly lust. Ay ano ngayon nangyari sa modern Christian ngayon? Wala nang hugas-hugas. Dala na dito lahat ng karumihan. Wala nang transformation. Wala na yung if any man be in Christ, you must be a new creature. All things must pass away. Behold, all things are become new. Wala nang hugas-hugas. O kung wala, hindi tayo maghugas. Hindi tayo mag-transform. Hindi tayo mag-change from wrong way to the right path. Ano yung path na tama? The old path of God. Praise the Lord. Wala tayong part kung hindi tayo maglinis, hindi tayo mag-transform sa buhay po natin.
So lumakad tayo sa example ni Jesus. Basa Colossians 2:6. Praise the Lord. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yan. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Now, if you receive Jesus Christ, you are in Christ Jesus. If you are in Christ Jesus, you are new creature. There is miracle will happen to you. The old things should pass away. The new things must come. What are those old things? Worldliness, vices, ungodliness, sinfulness, lahat ng mga gawa natin na hindi pa natin alam ang Bible na dati nating ginagawa, lahat yung mga iniquities na yon na nag-violate sa law of God, let it pass away. Behold, all things are become new. Nung una, wala pa tayo sa katotohanan, we never do such way of life, holiness, righteousness, humbleness, fear of God, godliness, lahat na ng mga nandito sa Bible, yun na yung new na makita sa atin. Wala na yung old na ating gawa out of our innocency. Yun na yung new life na na-discover natin sa old paths ng Diyos na nireveal niya from heaven papunta dito sa langit. Amen? Praise the Lord. Pero, huwag kayong ma-offend sa ibang tao pag sinabihan nyo sila ng ganitong uri na pagsamba, paglilingkod. Kasi marami talagang, ayaw talaga ng ganito ng pamamaraan. Bakit? Sinabi na yan, basahin natin. Jeremiah 18 verse 12. Praise the Lord. And they said, there is no hope, but we will walk after our own devices, and we will everyone do the imagination of his evil heart. Yan. You see? Walang pag-asa, sabi nila. Lalakad kami sa sarili naming mga devices. We will everyone do the imagination of his evil heart. Wala na. Yung imagination na evil heart. Gusto sila doon. Doon na sila maglakad. Doon na sila mamumuhay. Wala na yung old paths na kabanalan ng Diyos. Katuwiran ng Diyos. Wala na yung holiness and righteousness, sacredness, the so-called peace in the church. Wala na. Ang church ngayon naging yungib na ng tulisan. Yungib na ng mga entertainers. Yungib na ng mga performers. Yungib na ng mga sexist na mga babae. Yungib na ng mga lalaki na mga makamundo. Wala na. Puno na. Nakapak na dyan sa simbahan na yan. At kung mag-gathering yan sila, puno yung stadium. Puno yung soccer field. Pag mag-perform na yan sila, yung mga gospel singer na yan, kung ano yung marinig mo sa mga concerts ng mga performers na mga addict dyan, wala nang kaibahan. Lahat, copy-paste, light effects, sound system, the way they handle the instruments, the way they sing, grabe yan, mag-dance yan dito, magtalon-talon yan. Kung magsigaw, pero ang kaibahan lang, may mga hallelujah na yung sinasabi nila, pero pag magpikit ka, wala na. Huwag kayo makinig ng mga gospel music na mga kanta ng mga wild heart. Ibang atmosphere ang ma-feel mo dyan. Kaya si Satanas talaga grabe. Yung sinabi dyan na transforming himself to an angel of light. No wonder if angel of darkness will transform or can transform into an angel of light. No wonder Christians can transform also. Or Satan can transform to a Christian. Ang pa-Christian din yan. Pero nag-transform lang. Pero Jesus said, you will know them by their fruits. Praise the Lord. Kilala nyo sila sa bunga nila.
Ang dami ko nang namit ng mga Christians. Pastor, Christian man ko. So, ang leader ko. Ikaw, ako ang drummer sa mga kuan. Ministry na ako na. Ikaw, ako ang guitarist, pastor. Na team me, nami sa worship team me. Manaw mga dagway. Kala mo nagpunta ka sa Tondo. Kung ano yung mga muka ng mga standby doon, ganun din ang tsura nila. How can this kind of appearance doing holy? Tapos pag-perform doon, wala na, hindi na holy ang marinig mo. Hindi na, wala na. Kaya, balik dapat ang mundo sa old paths na yan. Amen? Praise the Lord. Kailangan talaga magsunod. Kaso, tingnan mo yung hari dito na nakinig sa mga advices ng mga young ones. Napahamak. Hindi na siya doon nakinig sa mga elders na may alam sa batas ng Diyos. Kaya dito sa atin, huwag nating pahariin yung mga advices ng mga bagong tubo na hindi nila alam. What is the old path? So, kailangan ng mga bata dito, makinig kayo sa old paths. Yun ang i-carried on natin. Huwag yung galing sa labas na kolektor o nag-collect ka dyan sa labas. Huwag. Praise the Lord. Kaya nung dumating ako dito sa holy place, tinapon ko lahat yung mga nakuha ko sa labas. Na na-adapt ko sa labas. Kung ano yung paggamit ng Diyos kay Pastor Samuel Gabre. Doon. Yun ang old way, old paths na dapat nating gawin. Basahin natin anong isa dito na bakit ang mga churches ngayon halo na kasi ina-adapt na nila yung suggestions ng mga young ones na mga makamundo. Basa, Jeremiah 22:21. Praise the Lord. I spake unto thee in thy prosperity, but thou said, I will not hear. This has been thy manner from thy youth, that thou obey not my voice. See? Nagsabi ako sa iyo, sa iyong prosperity, pero ikaw nagsabi, hindi kami makikinig. Prosperity of what? Material? No. Prosperity of spirituality. Prosperity of your souls. Prosperity of your relationship between you and your God. You must be united with the holiness and righteousness of God. That is prosperity. Ayaw nilang gusto na gano'n na prosperity. Ang prosperity na hinahanap nila, material. Ang prosperity na hinahanap nila, worldliness. Ang prosperity na hinahanap nila, magrami ang mga membro. Yun ang focus. So gagawa na lang sila ng mga gimmick para rarami. Ano ito? Negosyo? Ano ito? Business? Naalala nyo yung, nabasa ko yung top 10 the most richest religious or religions in the world. Pag-explain bakit sila yumaman. May hospital. May mga paaralan. Hindi malang makapaaral ng mga pobre. Kasi ang mamahal ng mga hindi malang makalibre ng paggamot ng ospital. Minsan, hindi pa tatanggapin yung mga walang pera. Hanggang mamatay na lang. May mga tao, nagtiis na lang ng public. Grabe. And they go to business. Business. So, natabunan na yung holiness and righteousness of God. Hindi nila napansin na yun. Focus na sila sa pera, focus na sila sa material prosperity, wala ng spiritual prosperity. Let it not happen here to us. Praise the Lord. Huwag yang mangyari sa buhay po natin. Anyway, God can feed us. God can clothe us. God can send us anywhere where He wants us to be sent. Amen? Praise the Lord. God can establish small congregation, few members. Never mind. Sige lang, continue lang. Patuloy lang.
Huwag tayong mainggit. Ang nakapalibot sa atin, hindi na basta-basta yung modernity nila. Huwag. Kaya, huwag mangyari yung last word doon sa unang verse chapter sa Jeremiah 6:16 ba yun? Na we will not walk therein. Ayaw nila. Last verse, basahin natin. Ganon din ito. Jeremiah 44:16. Praise the Lord. As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. Yan. Kahit pagsalita ka pa sa pangalan ng Panginoon, ayaw pa rin nilang makinig sa iyo. Say, so be it. Wala tayong magawa. Basta importante, share natin ang katotohanan. Preach, share. If they refuse, it's up to them. If they accept the truth, the Bible says, mapalad ka. Sabi ni Lord Jesus Christ mismo. Ang sabi ni Lord Jesus Christ dito, if you know these things, happy are ye if ye do them. Ano yun? Cleansing, transformation, new creature, born again, yung totoong born again. Kung alam nyo lang ito at gagawin nyo ito, happy are ye, blessed are ye, ligtas kayo. So kaya ngayon, mag-pray tayo ng buong puso na lalo pa tayong pagtibayin ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At i-pray natin ang nalalapit na nating Christ birth celebration. Tingnan mo, minsan ang mga tao, hoy, holy place, ano ba kayo dyan? Nagpa-unique kayo. Kaya nyo bang bungguin yung buong mundo na nagsiselebrate ng December 25? Bakit nagsiselebrate kayo ng iba? Nagpapa-unique siguro kayo. Hindi nyo na mabago yung takbo ng mundo. Never mind. Kung gustuhin ng Diyos, mulatin ang mga mata nila, may panahon din yan. Praise the Lord. Itong pag-propagate ng ating truth of God, hindi basta-basta ito. No? Bakit hindi basta-basta? Look at the disciples, beheaded, crucified, stoned to death, killed by the sword, nahati sa kabayo. Ang iba, burned. Grabe. Anong dahilan? They brought the truth of God. Hindi basta-basta. Buti na lang nga tayo. We can preach anywhere. Walang mag-persecute sa atin as what they have experienced. Let's spread the good news sa Diyos na nakasulat sa Holy Scripture. Huwag nating bawasan, huwag nating baguhin, huwag nating kulangan. Sundin natin lahat yan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.